Iwasan ang pagkain ng puting asukal. Nakakabahala ang proseso ng paggawa nito. Ito ang pinakamalaking pabrika ng puting asukal sa Vietnam. Sa tuwing may order ang pabrika mula sa isang supermarket, tinatawag ng boss ang mga manggagawa para kolektahin ang hinog na sugarcane. Ang rotary cultivator ay pinaputol ang sugarcane sa maliliit na piraso at mabilis itong ipinapadala sa isang washing pool. Ang natural na sugarcane ay may kasamang maraming patay na dahon at dumi, kaya't patuloy itong nililinis at hinahalo ng makina. Pagkatapos, ang mga manggagawa ay naglo-load ng sugarcane sa isang pangdurog. Kapag nadurog na lahat, ang mga piraso ay dinadala sa juice extractor. Matapos ang maraming ulit na pagpiit mula sa 5 juice extractor, ang katas ng sugarcane ay dumadaloy sa mga tubo papunta sa isang malaking lalagyan. Ang nakuhang katas ay pinapayagan munang mag-settle at pinifilter upang alisin ang karamihan sa mga solidong dumi. Pagkatapos, ang lime water ay ginagamit para i-neutralize ito, inaayos ang pH level at pinagsasama ang mga dumi. Ang mga impurities ay tinatanggal pa na nag-iiwan ng malinaw na katas ng asukal. Ang pinaghahalong likido ng tubo ay pinapump sa isang evaporator para painitin na nagiging sirap. Pagkatapos, ang sirap ay ililipat sa isang evaporator kung saan mas maraming tubig ang pinapainit, kaya't lumalapot ito. Ang concentrated syrup ay pinapalamig at ibinubuhos sa mga tangke ng crystallization. Dito, unti-unting nagkikristal ang asukal. Ang crystallized syrup ay ipinapasa sa isang centrifuge na umiikot ng mabilis upang paghiwalayin ang mga kristal ng asukal mula sa syrup na hindi pa nagkikristal. Ang mga hiwalay na kristal ay nangangailangan ng karagdagang pagpapatuyo. Upang alisin ang natitirang moisture, kapag natuyo na, ang mga kristal ng asukal ay nagiging matigas at tuyo, na may kilalang puting anyo. Ito ang puting asukal na ating kinokonsumo. Matapos makita kung paano ito ginagawa, gusto mo pa bang kumain ng puting asukal?